Magandang oras at magandang buhay sa ating mga ka-TH at sa lahat ng nanonood ngayon sa ating channel sa buong Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Kumusta ang lahat? At sana ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa magandang dokumentaryo ni Miss Cara David tungkol sa Yamashita Treasures. Ito'y napaka-detalyado at elaborated na pagkagawa ng dokumentaryo. Kaya tara na atin balikan ang napakasarap na kwento. Kung alamat man ito, urban legend ba o katotohanan, ang Yamashita Treasures ay nasa ating mga puso't damdamin. Atin na panoorin ang video. Limang dekada ng buhay ang kwento ng Yamashita Treasure. Pero may katotohanan nga ba ang yamang ibinaon di umano ng mga Hapon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas noong World War II? O ito'y isang alamat lamang? Nung binuksan yun, through chisel, natakot pa nga kami dahil akala namin may multo. Kasi may taong nakaupo na maitim. So yun na pala ang Golden Buddha. But we're not sure if these are from the Yamashita Treasure or these are from yung kinuha niya from other sources. Muli nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Limampung taon pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang kwento ang patuloy pa ring sumisilaw sa isipan ng maraming Pilipino. Ang kwento ng yaman ni General Yamashita. When the Japanese first invaded Manila, talagang tiningnan nila yung bangko. Pinuntahan nila yung bangko, saan yung mga treasures nyo? Saan yung mga silver pesos, yung gold? Talagang hinanap nila yun. Isang kwento ng di mabilang na gold bars, brilyante at mga mamahaling alahas na sinasabing ibinaon umano ng mga Hapon sa Pilipinas. Galing raw ito sa mga kayamanang ninakaw ng mga Hapon sa mga bansang sinakop nila sa iba't ibang bahagi ng Asya. Wherever they go, dadalhin nila yung loot nila doon. So one would expect to find itong mga bits and pieces of treasure all over the Philippines kung saan napunta yung mga Hapon. Ayon sa ilang pananaliksik, ikinalat daw ang kayamanang ito sa 173 sites sa buong Pilipinas habang namumuno sa mga Japanese troops sa bansa si General Tomoyuki Yamashita mula 1944 hanggang 1945. Mataas ang tungkulin ni General Yamashita sa Japanese Imperial Army. He was one of the senior generals. Kasi siyempre yung officer levels, merong mga seniority. So, in terms of seniority, I think full general na yata siya at that time. Naramdaman na ang kanyang bangi sa mga unang taon pa lang ng digmaan. Dahil sa tagumpay ng pagsakop niya sa Singapore noong 1942, binansagan siyang Tiger of Malaya. Sabi ng headquarters sa Tokyo, yun ang pwedeng gawing commander sa Philippines because siya lang talaga ang makakaya dun sa defense ng Philippines. Sinasabi na nai-assign siya dito precisely to take over the management of the movement of the treasure. 1943 nang mag-umpisang maghukay ng mga tunnels ang mga Hapon para magsilbing taguan ng pagkain at mga gamit pandigmaan. Ito rin daw ang magsisilbing taguan ng sinasabing mga nakaw na yaman. If you go back to 1943, kung sasabihin mo na may treasure na dinadala na dito at that time, hindi si Yamashita ang superior commander doon. It was General Kuroda. Itong sinasabi na Yamashita Treasures ay si Presidenteng Marcos, si FM ang nagbansag niyan. Yan ay bansag lamang na lahat ng treasures ng Hapon na ibinaon ay tatawagin na Yamashita Treasures. Pero ang katotohanan niyan, lahat ng mga general na nauna kay Yamashita ay mayroon ng ibinaon. Example, si General Tanaka ay mayroong ibinaon. Kahit yung si Kuroda, yung General Kuroda ay mayroon din yan. Marami pang general ang nagbaon
At hindi lang general, kahit yung kapatid ni Prince Hirohito, yung emperor, may kapatid siya na si Prince Takeda, ay nag-supervise din yon sa paghukay ng mga emperor tunnels na mayroong typical design, yung engineering tunnel talaga ang pagkagawa para paglagyan ng tuni-tuniladang ginto ng emperor. Iba naman yung mga ginto lang na ibinaon ng mga opisyal, iba rin yung kay emperor talaga. Yung kay emperor, yun yung merong 175 treasure site na ikinalat sa buong kapuluan ng Pilipinas. Hindi yun 173, nagiging 173 yun dahil sa pagkamatay ni Yamashita ay meron siyang parang ibinigay sa mga Amerikano na nag-interrogate sa kanya. Meron siyang ibinigay na 2 treasure site. Kaya ang natira ay automatic 173 na lang. Kaya yun ang nangyari. Ngayon, ang kayamanan na yan sa buong kapuluan ay ibinaon niya na mayroong mapa na ang mapa naman ay ang pagkasulat ay modified kanji, pinaghalong Hansya, Korean, Roman, at may halong kunting English alphabet at kanji. Kaya napakahirap i-decode ang mga mapa. Kasi ang ibang mapa ay binaliktad din, mirror map ang tawag. Baliktad ang pagtingin sa mapa. Kaya kahit may mapa ka, hindi mo rin makuha. Dahil sa kahit ang mapa ay mirror image lamang. Okay, so patuloy tayo dito sa magandang dokumentaryo ni Miss Cara David. No one talks about Kuroda treasure. Kuroda was here for the longest time, 1943 to 1944. Nandito siya for about 1.5 years. In reality, it's not Yamashita who amassed all those gold and brought here in the Philippines or buried in the Philippines. Hindi, katunayan yan, hindi ho common lang na ginagamit nila ay Yamashita treasure. Tama dun si Al O'Malley. Hindi raw posible na si General Yamashita ang nagpabaon ng mga kayamanan sa mga ginawang tunnels. 11 buwan lang daw kasi siyang nanatili sa Luzon at hudyat daw ito ng pagkatalo noon ng mga Hapon sa mga Amerikano. Yung final defense plan niya was hindi niya kayang i-defense ang Manila o yung Central Luzon area. So yung strategy niya, go into the mountains, so mountain province area. September 1945, sumuko si General Yamashita at higit sa 200 niyang sundalo sa Kiangan, Ifugao. Bitay ang hatol kay General Yamashita. Ayan, sa Kiangan ang last stronghold ni Tomoyuki Yamashita. At ayon sa meron akong mapa dyan sa Kiangan, sa highway na mayroong river at saka tulay. Merong 3 deposito dyan pero dinig ko ay meron nang nag-operate. Yun ay Yamashita Treasures din yun. At yung sa Baguio City na napakarami na napasok nila Rojas noon, yun yata ay isa rin sa tunnel na sinupervise ni Tomoyuki Yamashita nang dumating siya dito. Pero hindi lahat ng Emperor Treasure Site ay siya yung nagpabaon kasi nandyan si yung Prince Takeda mismo ang prinsipe ang nag-supervise niyan sa engineering battalion para gumawa ng mga secured tunnel na malalalim. Yun yung 173. Dalawa lang yata yung ginawa ni Yamashita na tunnel for emperor. At yung iba doon ay tinatawag na ng mga individual soldiers gold. Yung sarhento nagbaon, yung colonel, lieutenant, kapitan ay nagbaon din. Pero yun yung mga tinatawag na quick deposit na mababaw lamang. At small stash. Mga mababaw lang, nilagay lang sa ilalim ng puno, sa loob ng bato na may butas, tinakipan. Yan yung aksidenteng mga nahuhukay ng ating mga kababayan. Pero yung ibinaon talaga ng general, kasi isang batalyon ang naghukay niyan ay malalim talaga. At mayroong water traps, booby traps, at mga poison na nilagay nila kasi tunito nilada. Sa bawat treasure site ng emperor
ay meron more or less 30 tons. Yan, 30 tons of gold bars ang laman ng bawat treasure site. Kasi merong 7,000 metric tons, i-divide mo yun sa 175. So ang lalabas yata ay nasa 35 o 40 tons ang bawat Emperor treasure site. Pero hindi pa doon kasama yung mga individual soldiers, yung mga nagnakaw na mga sundalo sa mga kabahayan na may mga ibinaon na mga kwintas, na mga relo na gold, mga singsing na mga ninakaw nila sa kabahayan, mga coins. Iba rin yun. Iba yung may mapa na 175 treasure maps ng Emperor. Okay, napakagandang dokumentaryo ito. Kasi magandang pagkagawa ng pelikula. Merong mga authentic film na hinalo. Kaya maganda, sana hindi tayo makapiright nito. Kasamang pumanaw ng tinaguriang Tiger of Malaya ang mga sikreto ng itinagong kayamanan. Matapos ang 40 taon, patuloy ang paghahanap sa yaman ni Yamashita. Ang dating kulungan at torture chamber ng Kempei Tai o Japanese Military Force sa Fort Santiago, pinaniniwala ang pinagtaguan umano ng kayamanan ni Yamashita. Ito yung chamber na discover namin na nasira rin nung time na paghuhukay nila MacDougall. Kung makikita niya, naibalik na namin sa dati. Makikita mo sa pader kung alin yung bago at kung alin yung lumang adobe. Noong 1988, nagkaroon ng excavation sa Baluarte de San Lorenzo sa Fort Santiago ang International Precious Metal Incorporated. 60 talampakan ng lalim ng hinukay nila. Panahon yata ni Cory Aquino ito. Yung pagka-depose ni FM ay umupo si Cory at ito yung panahon na bumalik dito yung mga treasure hunter ni Marcos na mga foreigner. Sila MacDougall, si Rob Curtis or Bob Curtis at meron pang isa, tatlo yan na foreigner at sila yata yung nag-operate dyan sa Fort Santiago. At iwan lang natin kung merong nakuha dyan. Kasi may mga mapa yun eh. Si Bob Curtis ay merong mapa yun na ninakaw kay FM. Kaya nga galit sa kanya si FM kasi ninakaw niya ang mapa eh. Kaya nga nagtaka kayo, bakit di kayo nagtaka na bakit maraming Amerikano na bumalik sa Pilipinas na may daladala na mapa ng Japanese treasures. Yun ay dahil kay Bob Curtis. Dahil ninakaw din ni Bob Curtis ang mga mapa ni FM. Yan. So kaya napakaraming Amerikano ang may alam o may hawak ng mga mapa. Kahit Xerox lang yun. Yun ay Xerox galing sa original. Kay Charles MacDougall at Rob Curtis. At meron pa pala hindi Amerikano yung isa, si Olof Johnson, isang Swedish. Treasure hunter din yun ni FM. Okay, patuloy tayo. Pero pagkatapos ng 5 buwang paghuhukay sa Fort Santiago, wala silang natagpuang ginto. Sa kabila nito, hindi tumigil ang paghahanap sa kayamanan ni Yamashita. Umabot ito hanggang Cebu. Basta sa Cebu, sa mga bundok-bundok ito, may mga tunnel yan. Kasi ang purpose ng tunnel noon, isa doon, yung ginagamit nila sa mga Hapon noong panahon. Doon sila makapasok. Dito sa Cebu City, meron akong mga noon, compilation ng father ko ng mga satellite maps ng Cebu. Ay meron lang dalawa lang ang diyan Emperor Treasure Site sa Cebu. Sa norte yata, norte ng Cebu ay meron isa sa may dulo. At sa kabilang dulo ng south of Cebu na isla. Dalawa lang diyan. Ang marami talaga ay diyan sa Luzon, sa Northern Luzon. Meron din diyan sa Palawan, marami din diyan, El Nido. May mga barko diyan na lumubog at nagkalat sa Leyte, sa mga baybayin, mga individual soldiers gold, yung mga lumalangoy galing sa lumubog na barko. May mga dadala yun, tig 2 kilo na ginto.
yung mga lumangoy na mga sundalong Hapon at ibinaon yan sa mga baybayin. Ormoc, Leyte, Bohol, napakarami niyan. Hagna, Hernandez. Merong 2 barko dyan lumubog, may lulan yun. Naginto. Siguro nakuha na yan. Diyan sa Hagna. Yung 2 barko dyan. Sa may baybayin, lumubog lang. At Surigao, Surigao City, naku, napakarami sa mga baybayin. Dinagat Island, Siargao, Socorro, marami dyan sa mga baybayin, mga maliliit na individual soldiers gold. And then Mindanao, napakarami. Napakarami sa Mindanao. Okay, so tapusin na natin ang video kasi may sa umpisa ng video nagsabi na ano lang alamat lang daw ang Yamashita. Hindi yan alamat dahil naka-encounter ako ng ganyan, yung small stars na sinasabi, individual soldiers sa loob ng kuweba sa isang isla. That was 30 years ago nung ako'y 18 years old pa. Kaya totoo ang mga ginto ng World War II. O ng treasure nila. Meron ding mga Cebuano who entertained the idea that there might be Yamashita, part of the Yamashita loot here in Cebu, but of course that's unconfirmed. Bata pa lang daw si Yosores, nasilaw na siya sa alamat ng Yamashita Treasures. Buo ang loob niyang gastusin ang 2 milyong pisong pinaghirapan niya bilang OFW sa Saudi, mahanap lang ang nakakubling yaman sa Cebu. 10 taon na siyang naghuhukay. Ito, 10 taon. So sigurado ubos ng 2 milyon ito. Ang problema kasi sa ibang treasure hunter ay sinusunod nila yung puso at damdamin. Yung puso hindi yun mauubusan Kaya hukay ng hukay palagi. Sa treasure hunting, kailangan talaga dyan ng meron kayong kasama na marunong mag-analyze ng lupa, ng signs, ng marker, ng symbols, marunong sa history, marunong gumamit ng detector. Yan ang importante, yung merong tao na marunong siya mag-analyze kung patuloy pa o hindi. Kasi karamihan dyan patuloy talaga at titigil lang kapag wala ng pera. Yun yung masama. Kasi sinusunod ang detector nila ay puso. Kapag titibok ang puso ay meron pa. Diba? Kaya butas talaga ang bulsa kapag ganyan. Kaya sa treasure hunting, kailangan bukas ang isip, hindi puso yung gamitin. At talagang analysis. Kasi diyan sa puso ay, of course, mahal natin ang ginto Kaya hindi talaga tayo titigil hanggat hindi mauubos ang ating naipon sa bangko, resources. Kasi napakagasto. At isa pa, ang mga novice treasure hunter kasi, ang hinahanap nila ay mga bunker. Hindi ganyan. Sa treasure hunting, hanapin mo yung individual soldiers gold, quick deposit, sucker deposit, small stars. Yung mga tag 2 meters lang ang lalim, 1 meter ang lalim, 3 meters to 4 meters. At kapag lumampas na kayo ng 10 metro, tumigil na kayo. Kasi ang hinahabol nyo ay bunker na. At ang bunker, remember, 30 meters ang bunker, karamihan sa typical design. 30 to 60 meters yan sa typical design ng Emperor Treasure Bunkers. Kaya wag nang maghanap ng bunker kasi napaka-hirap niyan at napaka-imposible na mahukay ng 4 lang na tao. Kasi ang naghukay ng Emperor Bunker ay isang batalyon at mga engineer pa yon, may mga gamit. Kaya nahukay nilang ganong kalalim kasi batalyon nga sila. Engineering batalyon. Alright, so next episode ay may karugtong ito tungkol sa yung ginto ni Rojas. Ang kwento noon ay idokumentaryo na naman ni Miss Cara David. 10 taong umaasa na mapapasa kamay niya kahit maliit na bahagi lang ng yaman ni Yamashita. Kung
Kung merong ebidensya na may katotohanan umano ang alamat ng Yamashita Treasure, ito raw ay ang Golden Buddha na nahukay umano ni Roger Rojas sa Baguio City noong 1971. Ayan, so ito na ating ipagpatuloy sa part 2 kasi napakahaba na ng video. At hanggang sa muli mga katiats, to be continued ang ating video. Ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe.